Okay, so alright, so thank you sa inyong attend dito sa ating developers meeting at ito nga yung ating first time na kung saan magmi-meet tayo as developers. So, I know yung iba sa inyo medyo matagal na nag-aaral and I know na very excited yung iba talaga at masigasig, no, na kahit madaling araw gising pa no. Nagtatanungan pa kung anong gagawin and parang si Sir James Sir James, ikaw rin ba madaling araw ka inaabot ng pagko-coding mo or pag-aaral minsan? Sir James, Oo, sir. Yung pag-aaral talaga the best yan sa madaling araw. Walang distraction, walang tatawag sa'yo, walang mag-uutos. Oo, totoo yun. At saka kung Talaga, tsaka yung utak mo nakaset talaga dun sa pinag-aaralan. yes. Mga ilang minuto ka naman nag-aaral or oras sa umaga? Nung first 6 months ko, sir, siguro halos tinabik bale sinet aside ko muna yung mga hobby ko for naging hobby ko programming. Yun nga, yung Python. Wow. So, Oo, naging yun yung challenge yun yung madugong part. yung Python. Oo, hindi yun yung part ng learning, yun yung medyo madugo kasi parang parang gusto mo laging maraming problem na kailangang i-solve na hindi pa Yes, dahil tama yan. inaaral mo pa lang, hindi gano'n kadali. Oo, at saka kailangan talaga ng concentration, ano? Oo, sir. Oo. So, kumusta naman yung learning mo sa Python? May development na ba? Meron ka na bang mga naki-create na simple Nasa program? basic pa rin naman. Okay, Pero okay. what I mean is medyo nakakaintindi na rin ako nakapagbasa na ako ng codes ng iba, mga gano'n. Oo. So, naintindihan mo na yung mga lines, no? Para saan sila? Sir. Yun. Yun ang isa sa mga importante na dapat natin ma-establish yung ating pagkaunawa sa syntax ng Python. At yung maganda nga ngayon, yung iba kasi sa atin, ano yan mga web developer, yung iba sa atin ay nasa WordPress professional, iisa yung ating lengguwahe, coding pa rin. Iba-iba lang yung, sabihin na natin, programming language, pero lahat yan ay coding, ano? At kahit sabihin natin nasa WordPress, meron pa ring involved na coding yan kasi ang backend niyan ay PHP. So may mga pagkakataong i-open mo talaga siya sa backend sa kanyang script. So yan ay part pa rin ng coding. So yung kagandahan lang dito sa atin sa Learn Computer Today is meron tayong ngayong ganitong chance na although yung iba nating mga kasama hindi available ng Saturday, ay magkakaroon pa tayo ng isang schedule na magiging available naman tayo somewhere siguro mga Wednesday naman para sa iba, no? And yung maganda nga, i-upload na natin to sa YouTube. So, artista na tayo ngayon. So, si Romel at si Sir Jan De Ocampo, tawag dyan, uh, hindi pa sila nag-open ng kanilang camera, no? Ayan. So, may gustong mag-join? Ayan, si Sir Jess, ito yung ating veterano talaga. Si Sir Jess, narinig ko yung story niya last week. So, sayang di natin na-record. Siguro one time, Sir Jess, papaulit ko sa inyo kung okay lang. Kung okay lang ay papaulit ko sa inyo yung Okay story lang niya. yan, sir. Okay lang yan. All Ayan, the ayan. time. Ayan. So, Anytime. para marinig din nila at ma-inspire sila na from you, na kayo po ay nasa technology na, ay marami ring matutunan based on your experience. Si Oo, Romel, apa. ang bumuhay eh. Yun ang bumuhay sa akin. Kaya nga po, at saka masasabi natin, nag-successful kayo sa part na kung Kaya saan lang, kayo. ang setting is manufacturing nga lang. Opo, pero Uh, related pa rin sa computer. Ano po? Oo, yun talaga ang buhay. Yun ang buhay ng ano. Sige po. Magkakaroon tayo ng chance siguro one time papakinggan natin yung mga stories ng bawat isa kung paano tayo dumating sa coding at bakit tayo ngayon ay nagpupursige sa part ng programming at saka ito nga ating coding. Si Romel din, buti naka-attend ka, Romel? Nandiyan ka pa ba, Sir Romel? Hi sir, good evening po. Yes Oo. po. May work ka din ba ngayon?
Sir, kakatapos lang sir, bali nakauwi ako mga bandang 6 PM. Wow, okay. Very good naman at naka-attend ka ngayon ng ating developers meeting. So, kahit sabihin na natin nasa beginner stage pa lang tayo, nag-aaral pa rin tayo. Once na nag-start na tayo mag-coding at saka mag-isip tayo ng mga problema sa coding, sa programming related dyan, ay ito ay part na ng development. Kaya dito sana sa LCT ay yan na yung magiging mandato natin, kasama na yan sa ating routine. Kasi every week talaga kailangan natin ng something na kakainin na parang magmo-motivate sa atin na magpatuloy. Kasi kung tayo lang mag-isa, maboburnout talaga tayo, mawawalan tayo ng gana. No? At yun nga nabanggit ko last week, sabi ko ang dami kong naobserbahang mga developer na nasa YouTube na 1-2 years lang sila nag-YouTube, marami silang na-upload, pero at the end, hindi yun ang naging work nila, iba. And tumigil na sila sa pagpuproduce ng mga vlogs regarding sa programming kasi naiba na yung kanilang trabaho. So, dahil yun, nababurnout nga kasi mag-isa lang sila. So, mas maganda meron tayong ganito. At kung may projects tayong planong gawin, dito natin i-discuss, like gagawa tayo ng SpaceX, Space Y naman yung atin. So, dito natin pagplanuhan yun, yung mga ganong bagay. So, before siguro tayo proceed sa mga ating kwentuhan, gusto ko lang mag-share sa inyo ng ilang bagay, yung siguro masasabi kong success, success tips sa ating pagko-code kasi nabanggit ko nga, nasa dulo na agad, teka lang, iulitin natin para medyo may suspense naman. Ayan. So, kasi ang coding, teka, nakikita nyo ba yung screen ko? Hindi yata, Wait lang po, Sorry. Okay, ang dami ko naka-open. Ayan, si Sir Alexis. Teka lang, dahil lang po, admit muna natin to si Sir Alexis. So, ang coding kasi ay napakaraming napakaraming challenges niya. Nasaan na yun? Ayan, presentation tayo. Okay, so present natin. Ayan. Okay, so kita nyo na po sa inyong end yung ating presentation. Okay Kita na na, po, sir. sir. Ayan, thank you Okay na po, for sir. confirming. Okay. So, ang coding kasi ay napakaraming challenges yan at kagaya ng sinabi ng ating mga kasamang developer, si James at yung iba sa atin, wag tuwing tayo nagme-meeting, napakarami talagang mga dapat na i-overcome. Yung nabanggit nga ni Sir kanina, yung distraction. So, marami nakaka-distract na bagay pagka nandun tayo sa oras na busy tayo. So, etong part na to ay gusto ko lang i-share itong mga bagay. Bibilisan ko lang para medyo mahaba yung kwentuhan din natin. Kumustahan tayo at magtanungan tayo in regards to our current learning sa Learn Computer Today. At yan ang isa sa mga purposes kung bakit tayo nagmi-meet every week. At hopefully 2 times a week. So, ito yung pinaka gusto ko lang i-share. Maikli lang to. Success secret in coding. Dapat may S to nagkulang na naman. So, success secrets in coding. So, bibigyan ko lang kayo ng mga few ideas kung paano tayo magiging successful pagdating sa coding. Kasi nga itong coding, kagaya na nabanggit ko, napakaraming mga vlogger, mga enthusiasts na first time nila nag-code, ang sigla-sigla nila, second year nila nag-code, ang sigla pa rin, third year nalalambot na, and then nung fourth year na nila, wala na sila sa tawag dito wala na sila sa sirkulasyon ng coding. So nasaan na yun? Nawala. Ito pala. Ayan. So ibalik ko lang. Nasaan na ako? Ayan. So ang isa sa mga magiging paraan para maging successful tayo sa coding ay kailangan malaman natin ano yung possible challenges. Kasi bago ka makarating sa dulo, bago ka maging successful, may mga challenges ka talaga na kakaharapin. And sabi nga natin dito, coding has so many challenges
that if we are not sure what to do and what to prioritize, we will end up spending our time outside coding. Ibig sabihin, pag hindi tayo naging yung tuloy-tuloy, hindi tayo nagtuloy-tuloy sa coding, hindi tayo naging successful sa coding, darating yung time na manghihina na tayo and then mababurnout tayo. So, here are the few challenges we need to understand to become successful in coding. So, okay. So, ito yung mga success na tips na pwede nating gawin para sa ating pagpapatuloy ng coding. So, dapat una maintindihan natin, coding is boring. Tama ba? Agree ba kayo dyan, mga ka-DevOps? Coding is boring. Tama ba yan? Sige, okay lang, open nyo po ang inyong mic. Parang hindi kayo nag-agree Sir Fernando, sige pa. Totoo yun, sir, kasi nakafocus ka sa sa pag-write ng mga codes. Yes. Saka nakatitig ka sa screen. Di ba? Yes. Nakatitig ka sa screen. Lagi, natutok. Ano pa yung mga experiences nyo in regard sa pagiging boring ang coding? Sir James, ang coding ba boring sa'yo? Hindi sir, lalo na pag may problema kang sinosolve, hindi siya magiging boring. Ibig sabihin nadaanan mo na yung yung boringness. Ibig sabihin kasi niya, katulad nito, nakalagay dito coding is boring. Tapos get used to it. Yung minsan yung English ko minsan kailangan ko i-check ulit kasi minsan ko lang yung tina-type, di ko na tina-check. So you must get used to it. Ibig sabihin ay masanay ka dapat. Kasi ang coding talaga, titingin ka lagi sa code mo, tapos check mo yung iyong cheat sheet kung meron ka man, then magre-research ka sa YouTube or magre-research ka, gagamit ka ng ChatGPT, then babalik ka ulit sa code mo, tatry mo ulit, and then meron kang gustong gawin, hindi mo siya magawa, so isipin mo ulit. So dun sa part na yun, ayoko kung agree iba sa inyo, Sir Fernando Isnek, na-experience mo na ba yan na ikaw ay minsan naboboring sa coding? Hindi. Depende sa ginagawa mong program. Kasi pag ako gumagawa ng games, pag nakikita ko, gumagana, sarap pakitingnan Tapos pag yung website naman, pag nakita mong gumagana, katulad na pinakita ko sa inyo, sir, yung Django, kahit medyo puyat na ako, pero nung nakita kong gumana sa Python Anywhere, kasi meron pa palang SSHK yun diba? Tapos may pa pala yun, may i-debug ka pa pala na directory para gumana yung template kasi napaka-complicated pala i-upload ang web apps kaysa website. Yes. Kasi ang website kahit may mali doon na letters pasok pero pag web apps pag may mali doon na functionality hindi talaga tatanggapin. Yes, so nagtantad ako ng resource pero nung gumana para kang New Year's, di ba? Bagong taon. Ganun yun Kaya ang sabi ko parang hindi ako nababoring sa coding, na-excite ako lalo kapag yung games gumagana. Ayun, tuwan-tuwa pa yung kliyente mo sa gumagana. Para hindi siya para sa hindi siya boring, parang challenging, para ka naglalaro ng chess. Totoo yan, no? Totoo yan. Sa first part kasi ng ating coding challenge, meron tayo diyang excitement, no? Dadating din yan yung time na pwede kasi based sa experience na sa simula naboboring sila kaya parang napipilitan lang yung iba lalo na yung mga estudyante, sabihin ko na yung iba yung mga ibang estudyante nag-aral ng IT o ComSci, wala silang ibang choice, parang yun ang yung malaki sweldo, yan ang mga in demand ngayon. So napipilitan silang mag-aral ng programming, pero dahil sa tinatamad nga, boring siya, nangungopya na lang ng code. Nangungopya ng code and para lang So hindi naman lahat na estudyante ganon, yung meron lang ilan kasi ako nga nag-college din, nag-aaral din ng yun nga, meron tayong mga ganung experiences. Di ba sir, hindi naman kinakailangan kabisado yung lahat ng code yung concept? Yes, actually hindi mo siya makakabisado talaga. Kaya napakahalaga yung meron tayong cheat sheet at saka yung notes, lalo na yung code na yun, especially yung code na halimbawa nahirapan tayo sa part na yun na pwedeng nating ulitin sa ibang project, kailangan natin isulat yon. Kaya napakahalaga ng documentation. Kung mapapansin ninyo, sa lahat ng dinedevelop na application, mga programming language,
meron niyang documentation. Kasi doon nilalagay yung mga possible errors, mga possible solutions na pwede mong gawin para sa certain errors at saka yung mga changes. Kasi may mga changes din silang ginagawa na dati pwede yun pero hindi mo papagana. Hindi mo binabasa yung documentation, binago na pa nila na pala nila yon. So dineclare na nila yon na hindi na siya match o hindi na siya compatible sa current version. So kailangan tingnan yung documentation. At ganun din sa sarili nating application. Kung magpo-program tayo, kahit simpleng test yan, no? Application na magte-test ng iyong mathematics ability, ganyan, coding ability, gumawa ka halimbawa ng program na typing program, magta-type ka and then makikita mo yung score mo. So pwede natin gawin yun sa Python at ibang mga programming languages. Sa paggawa natin nun, ay mahalaga din na inaano natin sila yung dino-document natin. So, ayan, may gustong mag-join, ano? So, dito, nasaan na yun? Tingnan ko lang. Meron nang gustong mag-join. So, yan yun, no? Kung babasahin din natin yung master the basic, pakireplyan ngayon sa ating GC, ano? Pakisabi na, nasa website yung ating link para makasali siya, no? Okay, so dito, ang isa sa mga paraan para malampasan natin yung minsan naboboring tayo kung dumadanas tayo doon, is kailangan natin talagang masanay, no? Lagi kang nakaupo, ayan. Lagi kang nakatingin sa screen. Pero hindi naman siyempre oras-oras o araw-araw, depende yan sa kung anong set nating time. At sa magitan, once na sasanay na tayo, parang normal na. Minsan nga pag hindi ka humawak ng computer, ewan ko kung naranasan nyo, parang kulang yung araw. Ewan ko kung naranasan yon. Kung parang nag-open kayo ng isang, pagka natapos yung isang araw mo, hindi ka nakahawak ng keyboard. Nararanasan ko yan parang gusto ko kahit nakahiga ako, nakahawak ako sa keyboard, meron akong tinatype. Gusto ko meron akong wireless keyboard na tapos meron akong actually may malaki akong monitor dati nasa dati nandito sa may back ng aking then nakaupo lang ako sa kama kaso delikado sa health kailangan pag lagi ka nakahiga nakaupo sakit sa health niyan di ba meron tayong nurse may nurse tayo dito may bibigay sa ating advice yan in regards to our physical health. Ayan. So, yes. Oo, totoo yan. Pag hindi mo masolve, ang dami nating mga estudyante dyan dito sa Learn Computer Today na madaling araw, nagigising daw sila. Tapos parang napanaginipan nila yung solusyon, tapos ginagawa nila. Nasosolve nila yung kanilang code. Actually, nandyan yung challenges. Pag tayo hands-on sa code. At isa sa mga pwedeng tips natin dyan, ito yung master the basics, no? Yung ating basics, lagi tayong maglilinger dyan, uulit-ulit tayo. Ayan. Yes, lalo na pag di mo alam paano paggaganahin ng code at maraming error, yes. So, ang isa sa mga sikreto na gusto kong i-share sa inyo at kung mapapansin nyo sa training natin sa Learn Computer Today, halos nagpa-practice tayo lagi sa basics. Kasi yan yung yung pinaka foundation ng ating learning, yung basics. Kapag medyo sira tayo sa basics, hindi natin siya kabisado, hindi natin naintindihan yung line na yun, ay malaking problema na yan. Pag dumami yung iyong code, dumami yan, tapos hindi mo alam yung basics nun, anong function nun, at anong gagawin nun, mayayari ka na pagdating sa error. Bibigyan ka ng error na sasabihin sa'yo ng interpreter, may error sa line na ganito, pero hindi mo alam kung alin dun. So, yun ang malaking problema. Pero kung kabisado mo yung basics, alam mo yung syntax, so madali na sa'yo, ay oo nga, nagkamali ako sa part na to. Ay oo, mali yung spelling ko. Lalo na dyan sa full stack web development, pag nagkamali ka rin dyan sa simpleng syntax mo dyan, so hindi mo makikita yung resulta, pero tatakbo siya. Ayan. So, ang next natin gagawin para mawala yung pagiging boring minsan, is mag-create ka ng game, Dito sa Learn Computer Today, kasama yan sa ating sa ating curriculum. Mag-create tayo ng game sa Python, mag-create tayo ng game na web-based, May mga website tayong gagawin na may game doon.
And yung mga simple games lang na pwede nating pagsimulan as foundational sa ating learning. Kasi kung kilala niyo si Elon Musk, ayan, si Mark Zuckerberg, sino pa ba? Si Steve Wozniak, at saka itong sina Bill Gates, nag-start sila sa game, no? Nagsimula sila sa game, nagawa sila ng sarili ng game, no? At panahon pa yun ng kopong-kopong, yung mga computer noon talagang napaka-basic ng graphics. At doon binenta nila yung game, no? I think si Bill Gates yata yun, binenta niya yung game niya. And then ganoon din si Elon Musk, nagbenta siya ng game niya. Bata pa sila noon. And then later on, nag-develop sila ng application hanggang sa nagawa na nila yung mga masterpiece nila, kagaya itong ating Microsoft, and then yung ating PayPal. Yan, si Elon Musk ang isa dyan, siya ang major talaga na programmer dyan sa PayPal. At doon siya kumita ng milyon-milyon. Kung mapanood nyo sa YouTube yung life story ni Elon Musk, ay nakabili siya ng McLaren na kotse, no? Dahil lang yun sa program niya ng PayPal. No, binili sa kanya yung PayPal ng ilang milyong dolyar, ano? At mahirap lang siya. Mahirap lang. Nakalbo nga si si Elon Musk. May mga biruan nga sa mga developers hanggang sa ngayon na ang coding daw nakakalbo. Ewan ko, hindi pa naman ako nakakalbo. Kayo ba? Sorry baka may tinamaan dyan. So, yun, no? Hindi naman related yun doon kung nakakalbo. Siguro sa yun, ang mapansin ko lang, iwasan lang natin ngayon kasi di na raw nagko-code. Oo, totoo yan, yan ang sabi nung iba, kaya daw lumago daw ulit yung book niya, hindi na siya nagko-code. Pero hindi pa rin kasi pag ikaw ay nagsimulang programmer ka na hanggang mamatay. Ganun yun. Kahit hindi ka nagko-code, iba yung nagpo-program para sa'yo. Ikaw yung engineer. Oo. Makikita mo yung flow, katulad nung dinidesign niya ng mga kotse, tsaka yung mga SpaceX, no, tsaka iba pang niyang mga project. Lahat siya yung nag-i-engineer, no? Pero hindi siyang gumagawa. So, pwede natin sabihin siyang software engineer, ayan. Sabihin na natin maraming engineering, no? Rocket engineering, kompleto na siya, hindi man siya nagtapos ng ganong college degree, pero nasa kanya na lahat kasi siya ay isang programmer, alam niya yung algorithm, step by step, yung foundation. So kapag nalaman natin din yun, so from yung foundation na yun ay dadami yung pwede nating idagdag doon, So sa pag-create ng application, mga application, simple application like sabihin na natin yung typing test using Python, gagawa tayo niyan, marami tayong gagawin using Python kasi ang Python ay isa sa mga major programming languages na ginagamit sa business, kaya mag-stay muna tayo dyan bago tayo pumunta sa C# which is ginagamit naman sa desktop, and then yung iba pang mga programming languages, no? At kapag nakita natin yung coding, hindi na siya boring, no? Ay marami tayong mai-contribute sa mundo. Okay? Marami, no? So kapag hindi na boring sa ating coding, masaya tayong mag-code and gumagawa tayong mga application na nakakatulong sa buhay ng tao, matutuwa ka sa sasabihin ng mga tao, sabihin nila, ang ganda naman ng iyong pinaka main programming lang. Hindi kasi ang software development ay asan na yung aking ang software development ay maraming path yan, depende yan sa kung ano yung ipapagawa sa'yo or gagawin mo, So kunyari kung ikaw ay sabihin na natin nasa Windows application ka, gusto mo ay mag-develop ng application sa Windows, so C# maganda, C# and then yung iba pang mga pwede sa ating Windows. So kagaya ng binabanggit natin kanina, tuloy ko lang, natin, kung may tanong kayo pwede kayong mag-type, So yung coding is brain exercise. So talagang mapipilitan kang mag-isip, hindi lang siya copy paste. At saka isa siyang puzzle, yung puzzle na yun nasa isip mo na.
no, yung puzzle. Usually kapag ikaw ay magke-create ng mga application, hindi ka kaagad pupunta sa code eh. Kaya dito sa atin sa Learn Computer Today, tinuturo natin yung algorithm, tinuturo natin yung pseudocode. Ewan ko kung naging naalala nyo pa yun. Yun ang mga first part ng ating training. At yes, flowchart, pseudocode, yan. So kailangan yan, no? And then yung UX, UI niya, kailangan nating aralin yan. Kasi kapag hindi tayo aware dyan, pseudocode, flowchart, hindi natin makikita yung overall na magiging function nung ating magiging application. Halimbawa, sige, magtanong ako sa inyo. Halimbawa lang, meron ka ng kakayahang gumawa ng isang napakagandang application o program o web app. Ano yung naiisip mong magiging target mo na pwede mong gawin na makakatulong sa buhay ng tao, and then at the same time makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya? In return, ay magkakaroon possible na donation o kaya bayad. So, anong klase ng application o program yung naiisip mo na makakatulong sa sambayan ng Pilipino and then maging sa buong mundo? Barangay One portal? Pwede naman yan, no? Makakatulong yan sa portal. Ano yan? iPortal? Oo. So, anong gagawin ng portal na yon, Sir Alexis? Pwede kang mag-open ng mic kung gusto mo para mas mabilis kang Hello sir. Okay, sige. Bale sir, parang hindi na kakailanganin pumunta ng mga tao sa barangay para, for example, kukuha ng mga certificate, ganon, barangay clearance, or kahit anong gusto nilang gawin sa barangay or schedule sa health center, pwede na rin ganon sir sa iPortal. Oo, Kung sige, sakali. ayos yan, no? Kumbaga lahat ng services like health services. So sa iPortal, specific sa isang barangay, katulad ng Makati, napakalaking barangay niyan, ano? And yung iba pang barangay na maraming mga sitio, maraming mga maraming mga nasasakupan. So napakahalaga niya, lalo na yung identity, no? Pag dumadaan yung tao, kilala mo na agad kung sino yon. So maganda yon, no? Meron tayong tinatawag na Python na image recognition, nakakonect sa database, na habang dumadaan yung mga tao, nakikita yung pangalan niya, kung sino siya. Actually, pwedeng gawin yan sa Python, ano? Na bahagi yan ng machine learning, AI, and then yung ating image recognition. What I mean po yung soft-dev path sa LCT, ano yung magiging major programming language? Well, actually, nasa sa inyo yun eh. Kasi yun ang magiging style na gagawin natin sa Learn Computer Today, na i-open natin lahat ng programming languages at hindi natin siya aalisin, no? Gagawin natin standard lang, yung ating standard yung magiging turo natin in regards to, halimbawa, Python, nasa standard tayo ng PCEP, standard tayo ng W3 Schools. So lahat ng standards na meron ngayon currently sa online, sa mga IBM, ganyan, ay i-align natin ang Learn Computer Today like Python. Kasi lilipas yung mga taon, no, yung tinuturo nating standard is hindi siya mababago. Same pa rin siya with W3 Schools. Kung may changes man sila, konti lang yon. Kasi up and running na ang Python eh. At ginagamit na siya ng maraming companies. So kapag binago mo ang buong Python, buong syntax niya, maraming mga kumpanyang mag-shutdown or magbabago ng kanilang sistema. So konting mga changes lang yun. So doon tayo babase. And then kung Python ito, and then C#, C++. Yung C++ kasi gagamitin natin yan sa mga robotics, no? Robotics, embedded systems. So isasama natin yan dito sa Learn Computer Today. Hindi lang ngayon. Kasi ngayon ay nandito muna tayo sa programming, kailangan nyo sa robotics, and then yung ating website para sa ating hanap buhay, no? Ang robotics kasi medyo matagal kumita dyan, eh, no? Gagawa ka muna ng isang product, like halimbawa yung kamay mo, ilalapit mo lang sa harapan ng, halimbawa yung halimbawa lababo, ano ba sa English yan?
At ano ba tawag yan sa English, bin ba yan? No? Pag habang nilalapit mo yung kamay mo, so nade-detect niya yung kamay mo at hindi lang siya katulad ng meron kasing mga 'di ba may mga gripo na pag tinapat mong gano'n saka lang lalabas yung tubig, no? So may mga pwede tayong gawin na IoT na lalapit ka pa lang sa o yung sabihin na natin sa bathroom mo na meron kang ah, meron tayong salamin, 'di ba? Kalimitan merong salamin sa sabihin natin sa CR kung saan mag-aahit ka o kaya mag-aasikaso ka ng sarili mo. Habang lumalapit ka, may IoT tayo na mag-open yung salamin, lalabas doon yung iyong calendar, no? So, ewan ko kung nakita nyo na sa YouTube yun, pero dine-develop na siya ngayon, na hindi, ano siya, automatic on yung kanila. Pero yung naiisip ko is habang lumalapit ka na-identify nung salamin, sino ka. And then, ano yung normal ritual mo tuwing umaga at ano yung mga importante mong lakad maghapon. Makikita mo sa salamin yon habang nagsasalamin ka. So, part yan ng IoT. At habang nilalapit mo rin yung kamay mo, ay automatic na mag-on yung mga kailangan mo doon sa harapan na yon. Halimbawa, sa lababo or something sa iyong lahat siya ay connected sa Internet of Things. At mayroong part ng robotics doon kasi may mga gumagalaw na mga doon, mga bagay. So, isa lang yan sa mga pwede nating i-develop. Medyo matagal yun, pero million yun pag dinevelop mo. Kung nag-develop ka ng ganung sistema, naggawa ka ng prototype, at naghanap ka ng investor, at pinuduce ito. Ginawa nila tong product na to na dinesign mo, ano mo yan ipapatent mo yan. So, lahat ng gagaya ng design mo, lahat ng gagaya ng design mo, babayaran ka nila. Halimbawa, Samsung, gagayahin nila yung design mo, babayaran ka nila. So, million yan. No? At, nagagawa yan using Python, using C#, hindi C#, C++. Yan, no? Part yan ng IoT. No? So, yun yung ginagawa natin sa Learn Computer Today. I-open natin lahat yan. And then, dadagdagan natin bawat isa yan. So, may mga practices tayo dyan, projects. Then, kung saan mo gusto mag-concentrate, gusto ko dito sa robotics. Pero aralin ko pa rin itong part na to ng Python kasi dito ako pwedeng kumita pansamantala. No? Pwede rin sa Python ka na mag-concentrate and then hobby mo lang yung robotics. Gagawa ka ng robot para sa anak mo or kaya ibebenta mo yung robot. No? So, lahat ng yan is magagawa natin once natutunan natin yung foundation ng learning sa coding and programming, no? Robotics, extension yan kasunod yan is yung electronics, then yun nga, pag-create ng mga Internet of Things at iba pa, no? So, kasama yan sa i-discuss natin sa Learn Computer Today, i-offer natin, no? So, kailangan lang meron kayong target, no? Kapag kayo ay nagko-code, meron kayong target. Hindi lang kayo basta nag-aaral mag-coding, hindi lang tayo basta natututo ng syntax kasi mawawala yan pag naligo ka, natulog ka, namasyal ka, pagbalik mo, ano nga ba ulit yun? So kung wala kang listahan ng sarili mong cheat sheet ng mga codes and mga commands na nagawa mo or nagamit mo, kung wala kang listahan nun, hahanapin mo na naman. So maggawa ka ng sarili mong documentation sa sarili mong application kung may ginagawa ka, no? At yung mga key, yung mga mahalagang mga part ng iyong program dapat nakalagay doon sa documentation, ano? So kagaya na sinabi ni Sir James kanina ay nakakatuwa. Ganon din si Sir Fernando, na parang bagong taon. Pagka gumana yung code mo, parang bagong taon na pero ulitin mo, try mo lang ulitin. Ano kaya mangyari? Ulitin mo yung ginawa mo kasi kalimitan ganyan yung nangyari, no? Na ang saya nung natapos mo, ang saya na. Pero papaulit ko sa'yo, no? Kasi minsan nagme-message kayo sa akin, Sir, tapos na yung ginagawa ko. Sige, ulitin mo. Hindi ko alam kung magagalit kayo o kung nagrereklamo Basta importante ulitin mo kasi pag inulit mo yan, hindi mo na naman kayang gawin.
Kundi babalikan mo pa rin yung una mong ginawa. Ano ba yung ginawa ko dito? So, yun yung style ng iba. Inuulit nila, no? Yung paano nila natutunan. Yes. Ulitin mo. And then, try mo na gawin siya sa unang mga linya. First 5 lines, ikaw yung gumawa. Wala kang titingnan ng code. Yung dati mong code, huwag mong tingnan. Try mo. Pag hindi mo magawa, open mo ulit yung dating ginawa. Open mo, ito yun eh. Paano ba ginawa dito, no? And then, siyempre, gagawin mo yun. Ay, oo, dapat dito ako mag-start. Dapat ganito. Hindi to gagana ng ganito. Kahit wag mong buuin muna eh. Yung mga lines lang, blocks by blocks lang. Kung halimbawa, ito lang kailangan mong makita mo na resulta. O yan muna. Masterin mo yan. Kung ikaw ay nasa full stack, unahin mo muna yung navigation panel niya, yung navigation tab. Tapos gawin mo na siyang, tawag dito, yung responsive, no? So, ganun din sa Python kung meron kang gustong gawin. Ano? So, ayan, yung mga challenges dyan. Pag inulit mo, nakakaisip ka ng bagong revision. Oo, tama yan, Sir Fernando. Totoo yan. So, yan ang mga challenges na dapat nating lalo pang ma-master. Ano? Ayan. So, yung next natin is coding is time consuming. Ano? Sorry. Ang coding daw ay time consuming. So, totoo din yan kasi ang coding ay nakakaubos ng oras. May nagalit na ba sa inyo na hindi nyo sila pinapansin dahil lagi kayo nasa computer? Sige, open nyo po yung mic nyo kung merong gustong sumagot. Meron na po bang nagalit sa inyo na hindi nyo na sila pinapansin? Lagi na lang kayo nasa computer. Palagi yan, sir, pero ayaw lang magsalita. Sino yung nagsabi? Sino nagsalita? Hindi ko napansin. Sir Jess? Ayun. Palagi sa bahay, sir, ganyan. Yung nag-a-argue kasi walang pansinan. Totoo yan. Actually, sa experience ko, may lakad pala kami. May lakad kami. Meron kami schedule. Tapos, sabi niya, hindi ba tayo alis? Naka-business na. Sabi ko, saan tayo pupunta? Kasi nga, nakatuto ka talaga doon sa ginagawa mo. Oo, nakatuto ka sa ginagawa mo. Ayaw mo ma-distract. Tapos ito naman siya, utusan ka, no? Sasabihin sa'yo, darling, bili mo nga muna on toyo. Tapos yung tipong concentration mo, concentrate ka na, malapit mo na mapipinpoint kung saan ka may problem o ano yung dadagdag mo, yung talagang gumagana na yung 100% ng utak mo, tapos bigla kang kinalapit. Bili ka muna mantika. Tapos sabi ni Sir Fernando, tapos makakaranas ka ng inis kasi ayaw gumana. Oo, pagbalik mo, yun ang mahirap. No? Yes, tama yan. So, madaling araw talaga ang best. Kasi tulog lahat sila. No? At saka pagising nila, ikaw na may tulog. No? Pero siyempre, wag natin kakalimutan yung ating trabaho. No? So, dito, meron ako sinulat dito, spend your time wisely. Ito sa part na to. No? So, kasi may mga, yung kagaya na sinasabi natin sa ating mga training dito sa Learn Computer Today, pag mag-open ka ng isang topic, kailangan naka-off yung iyong messenger kung pwede, at naka-off din yung iyong tawag dito, cellphone mismo, no? Na baka may tumawag sa iyo or makipagchikan, meron kang mabasang message, sabi niya, Bes, may latest ako, si Catherine at saka si Daniel hiwalay na. Tapos, paano nangyari yon? So, wala na yung yung focus. O kaya, habang ikaw ay nagko-code, dalawa yung monitor mo o naka-open yung iyong Messenger or Facebook, tapos may nag-message sa'yo or may nakita kang nag-flash sa yung screen, no, mawala yung iyong focus. So, kung meron kang 15 minutes na or 30 minutes na magko-code ka talaga, i-off mo muna yung mga yon. Kasi, sa loob ng 15 minutes, basta quality time, nakatuto ka, and then inaral mo yung part na yon at nakita mo anong kailangan mong matutunan doon, may iwan na yun sa'yo mag-apon hanggang sa tumagal yun sa'yo kaysa doon sa matagal kang, kaysa na naka-open yung iyong Facebook, ang tagal mo nga doon sa computer pero hindi ka naman naka-concentrate, sayang lang yun.
So, spend your time wisely. Yes, at saka sa Facebook, ngayon medyo nagiging toxic na talaga para sa akin, ano. Puro mga babaeng nasayaw na lang nakikita ko. Pinagpapatay ko na kundi lang dahil dito sa I mean pinapatay ko yung tabs, no, in-off ko. Kundi lang dahil dito sa ating Learn Computer Today, hindi ko i-open tong Facebook eh. At kung papansinin ninyo, no, lalo na sa YouTube, yan, no, mapansin ninyo, pupunta kayo sa website or sa YouTube channel ng Microsoft, YouTube channel ng IBM, at saka iba pang mga kilalang mga nagde-develop talaga ng application, konti lang ang followers nila o konti lang ang views. Pero tumingin ka sa mga sa mga tungkol sa showbiz, mga latest na iringan, sampalan sa Facebook, no, mga latest na awayan ng mga influencers. Aba, ang daming viewers niyan. Milyon nang inaabot ng mga viewers niyan. Pero balik ka ulit sa mga nagtuturo ng tamang coding, yung pagkakapirahan talaga, konti lang views, no? Kasi hindi talaga hindi siya nakaka-attract yung coding para sa iba. Hindi siya attractive. Pag nakakita sila ng linya, ayaw na nila nun. Pero pag nakakita sila ng sampalan ng mga influencer, siyempre, panonoorin lang hanggang matapos yun kasi hindi ka naman talaga mag-iisip dun eh. Manonood ka lang. Pag sa coding, unang tingin mo pa lang, sasakit na ulo mo eh. Ano ba naman yung code niya? Ano ba style ng linya ng code yung ginagawa nitong vlogger na to? Parang ang gulo. No? So, gagana na kagad yung isip mo. No? So, ayun. So, instead na manood tayo ng mga bagay na hindi makakatulong sa future, no, hindi naman lahat, nakakatulong naman iba, mag-coding tayo talaga. Yes, oo. Tingnan mo yung mga magagaling na developer, wala silang time sa social media, ano. At saka konti lang ang kinikita nila compared sa mga vlogger, no, yung mga vlogger. Tingnan mo naman, recently napanood ko, ewan ko kung saan ko napanood yun, dumaan sa Facebook, million per day, no, yung kanyang kinikita. So, walang-wala tayo. Tayo barya lang tayo. Pero nasa atin yung future, no? Bakit? Kasi yung kung makaka-develop tayo ng application for medicine, medical purposes, mga application na makakapagligtas sa atin sa mga darating na mga sakuna, no? Kung meron kang ma-develop na application na ganyan, na kaya mong i-detect yung paggalaw ng lupa, no? Pwede mo i-calculate through machine learning yung kailan babagyo, no? Ginagawa na ngayon yan, yung mga using machine learning, artificial intelligence, na pipredict na kailan possible magkakaroon ng lindol or kaya ng yung ating weather, yung ating yes, agree si Sir James, ano, na nawala. Pagka alam ko high paid na trabaho, nasa IT din. Yes. Oo. Mga head of technology. Actually, kahit hindi ka maging head ng technology, no, hindi ka maging actually sa paggawa lang ng simpleng game, no, kung gumawa ka ng simple game, pabayaran mo ng $1, no, isang download $1. $1 lang. Kung yung game na i-develop mo ay maganda, simpleng gamitin, maganda, no? Maganda ang purpose, nakakaaliw. Pag yan, i-download ng 1,000,000 tao, meron kang $100 million. Kung $1 lang. Diba? Kaya ang dami nagde-develop ng apps dyan sa Google Play at saka dyan sa mga iOS, no? Sa ating mga iPhone. Nagde-develop sila ng games, nagde-develop sila ng application. At doon sa mga application na yun, mayroong mga commercial, no? Kasi sa mamagitan nun, kikita ka ng wala kang ginagawa, no? So, kung marami kang magagawang ganun, magiging milyonaryo ka, no? Naalala ko, nanood ako sa YouTube. Ang pinapanood ko sa YouTube yung mga mga magagaling na developer at saka yung mga interview sa mga developer na yung mga ambush interview. Meron dong in-interview na ano po ang trabaho niyo, sir? Ano po ang inyong pinagkakita? Ang ganda po ng kotse nyo. Sabi niya, I'm a software engineer. Sabi niya, magkano po ba sinusweldo ng software engineer? Sabi niya, mura lang, 100,000+ lang per month. Pero hindi ako doon yumaman, sabi niya. So,
can you share, sabi niya, kung paano kayo yumaman. Gumawa ako ng software na ginagamit sa ultrasound at saka sa mga medical equipment, no? Then, nag-ano siya ng software na yun, dinevelop niya yun. And then, yung software na yun, kung gagamitin ng isang brand, kunyari ng HP o kaya kung anumang brand sa medical instruments, pag ginagamit nila yung software na yun, binabayaran siya. So, kunyari, nag-develop ako ng isang software na pwedeng gamitin sa kahit na nung medical instruments. And then, kada gamit nyo nun, bibili nyo sa akin o babayaran nyo ako dun sa software na yun. No, hindi naman malaki ang halaga, pero part yun ng parang paggamit mo, para magamit mo yung instrument na yun. So, wala akong ginagawa, natutulog ako, babayaran ako. So, yun yung nangyari sa kanya, kaya yumaman siya ng yumaman, no? Kaya yun, kung ganun din na magiging goal natin sa buhay, makapag-develop tayo ng mga application na magagamit sa buhay ng tao at pabayaran mo yun, kahit wala kang ginagawa, mag-develop ka ng ibang application, mabubuhay ka. Katulad niya, no? Yung gumawa ng Linux, no? Si Linus Torvalds. Pero medyo hindi siya agad yumaman kasi si Linus Torvalds mataas yung prinsipyo niya, no? Hindi siya after sa pera, no? At yung pera hindi niya pina-priority. Si Bill Gates naman, hindi na rin naman niya pina-priority ang pera, pero binibili talaga. Mas marami bumibili sa kanya kasi napakadaling gamitin ng Windows. Kaya meron akong napanood na na tawag dito na hacker. Si Marcus, nakalimutan ko, Hitchens. Marcus yung first name niya Tapos yung buko niya ganun, no? Si Marcus Hitchens yata yun. Nakalimutan ko yung apelido. Tinanong siya, anong hacker yun, hacker? Anong mas gusto mong gamiting operating system, Linux or sabi niya, Kali Linux ba o yung mga ibang distribution ng Linux, ano ba gusto mong gamitin? Tinanong siya, hacker siya, no? Ang ina-expect kong sagot niya is yung Kali nga. Pero sagot niya, no, I'm using Windows 10. Sabi niya ganun. Nag-react yung mga nasa stream niya. Bakit Windows 10? Di ba hacker ka? Dapat Linux ka, free distribution, ganito, ganyan. Sabi niya, no, I use Windows 10. Kasi mas madali gamitin. Magpiprint ka, click mo lang, print na. And then, mag-internet ka, internet na agad. Download ka, kahit na application, mag-games ka, o ano mga i-develop mo using Windows, madali. Pag nasa Linux ka, lahat itatype mo Tatype mo lahat sa Linux, kung anong gusto mong gawin. Kung may problema ka pa sa Linux, sa mga drivers, so kailangan mo pa siya i-troubleshoot. Lalo na kung gusto mong mag-develop ng games, hindi mo ma-develop doon basta-basta. So, napakarami mo i-consider. So, sabi niya, Windows 10 daw siya. So, natawa ako doon. Oo nga naman. That's why, mapapansin mo talaga sino yung doon sa rapid deployment, yung mabilisang deployment ng application o kaya ng anumang bagay. So, nagwi-Windows talaga sila. While kapag sa server naman, hacking, ganyan, kung gagamit ka ng mga pen testing, pen-test ng cybersecurity, Kali Linux at saka iba pang mga Linux distribution. Si Linus Torvalds na gumawa nun, hindi siya after sa pera, hindi niya binenta yun. In-open source niya na pwede nyo develop, gumawa kayo ng sarili, bahala kayo sa buhay nyo. So, ganun siya ka-brutal, Pero, makikita natin sa kanya na nagkapera din siya. Kasi maraming nagdo-donate sa kanya, nagbibigay sa kanya. Araw-araw, nagko-code lang siya. And then, ewan ko kung ngayon, yung latest na balita, kung siya ay connected na rin sa, Microsoft. I'm not sure. Pwede natin yan i-verify kung nasa na siya ngayon. Siya rin nag-develop ng Git. No? At dito, sa last part, sometimes you become a loner, no? Pag ikaw ay lagi nagko-code na lang, wala ka pang girlfriend, meron tayong kasama dito, mga estudyante, mga nag-aaral sa atin, wala pa rin girlfriend, wala pang boyfriend. Kaya minsan gusto ko mag-meet tayo ng personal baka magkagustuhan kayo. At least, mga na kayo, mga programmer na, developer na, di ba? So, bakit pa kayo lalayo? So, kung mag-away man kayo, baka gamitin nyo mga coding na rin, pangsira ng pangsira ng Facebook niya, pang-hack ng account niya. So,
Ayan, no? So, pag ikaw ay laging nagko-code, minsan mapapansin mo mag-isa ka lang. Umalis yung girlfriend, asawa, o ganito. So, kailangan i-balance mo din yon. Mas okay ang love life sa IT world kaysa sa BPO. Oh, yes, oo naman. Pero siyempre dapat yung mapapangasawa mo, Brad Fernando, dapat marunong magluto ah. baka mamaya puro code lang yan, hindi mo magsaing magsaing ka na. Hindi, may rice cooker tayo, IoT tayo ngayon. Pag sinabi ko, please cook rice, no? Pagsasalita na lang si Alexa o kaya sino man yun, tapos i-on niya yung rice cooker, magdi-dispense na ng bigas. Actually, pwedeng gawin lahat yun eh. Fully automated, Sabihin mo lang kay Alexa, Alexa, turn off the light. Ganyan. Okay, pwedeng kahit wala si Alexa, kahit gumawa ka ng sarili mong natural learning processing, natural language processing na may halong AI, magsasalita ka lang, lahat ay magiging automatic. No? So, pwede natin gawin yan. Basta kailangan ay, mag-focus muna tayo. Anong gusto natin? Anong plano natin sa pag-create natin ng program? Gusto mo ba maging game developer, app developer, IoT developer, robotics, ganyan. So, yun? Nasa sa'yo na, So, ito yung ating last part ng ating konting discussion. So, coding is the future. What you reap is what you sow. Kumbaga, kung ano yung tinanim mo ngayon, nag-aaral ka ngayon mag-code. No, siyempre, pagka naging masaya ka na sa code, sabi nga dito, learn and master coding. It will be fun later. Things will be easier for you. You'll play an important role in technology. You'll earn well. So, kapag lagi tayo nagko-code, nasasanay tayo, nagiging familiar tayo sa mga runtime, sa pagde-develop ng iyong sariling application, no? So, habang gumaganda yung dine-develop mong mga application, hindi mo mapansin, yung mga dati mong ang laking problema sa'yo, mapapansin nyo yan or minsan hindi nyo mapansin. Yung dati, kapag parang nasugatan ka ng konti, or nagkaroon ka ng problema ng konti, parang ang laki na sa'yo na halos ikamatay mo na. Tapos nung natuto ka mag-code, nakikita mo sila, nag-break lang yung nasa showbiz parang mamatay na to, papakamatay na raw siya, nag-break, kailangan daw sila magbalikan. So nakikita mo yung logic na parang nasa logic doon. Kasi marunong ka sa algorithm, marunong ka na mag-assess ng mga bagay, ano yung mga dapat mong gawin para ma-solve yung problem sa code. Lahat ng bagay nagiging madali sa'yo at saka nakikita mo agad ano yung solusyon. Kasi nasanay ka na sa problem solving. And maski pag in-apply mo yan sa business mo, nagtayo ka na sarili mong business, alam mo yung procedure, kahit hindi mo inaral yun, natututunan mo kasi aaralin mo yung step by step niya. Ito yung una, pangalawa, pangatlo. Tapos may problem ka sa second step mo. May problem ako dito. So ayusin mo yun, i-develop mo. So, ganyan yung mindset ng programmer, no? Na yung step by step niya, lahat ng bagay, maski problema sa buhay, yes, nasusolusyonan mo. At saka minsan, pag nag-iisip ka, parang puro code yung nakikita mo. Parang pag iniisip mo, ito yung problema niya So, parang gumagawa ka na ng linya ng mga code sa isip mo, ganito gagawin ko, If, else, yung mga ganyan na, yung flowchart dumadaan na sa isip mo. Ganito pala yun. No? So, bilang isang nag-aaral, kagaya ninyo, ako din ay nag-aaral pa rin ngayon. So, ang future talaga natin ay nasa coding. May mga pagkakataon minsan yung iba na natatakot na mag-aaral ng code o programming kasi mahirap at hindi daw nila maintindihan. Of course, pag tumingin naman tayo, 'di ba, ng halimbawa ng foreign language, halimbawa Japanese. Pupunta ka halimbawa ng Japan, gusto mo magtrabaho ng Japan. Pag tumingin ka sa karakter ng Japanese, hindi mo maintindihan. Hindi ako nagpass ng activity, bagsak through. Tama yan, yung iyong logic, So, kung pupunta ka sa Japan, tapos gusto mo doon magtrabaho, so, pag tinignan mo yung kanilang mga messages, mga information, tatawid ka o ano man ang gagawin mo sa Japan,
hindi mo alam basahin. So, gagamit ka pa ng translator para lang maintindihan mo yung mga yon, o hahanap ka ng translator, or may mga translator na ngayon na magsasalita ka lang sa isang gadget, tapos tatranslate niya sa Japanese o kaya Korean, no, or Chinese, no. Sasalita ka doon tapos itatranslate niya. So, ang best talaga is aralin mo yung kanilang language, unti-untiin mo. And kapag nakikita mo na nagiging familiar ka na dun sa Japanese characters o yung letters, and then naintindihan mo yung words, meaning nun. So, nandun ka na sa point na parang na-adapt mo na ito pala yun. Naiintindihan mo na sa paligid mo. Ito bathroom. Ito naman ay airport. Ito ganito, ganyan. Okay, alam ko na. Navigate mo na yung sarili mo. So, ganun din sa programming. Unang tingin mo talaga hindi mo alam yan. Then, aaralin mo slowly. Aalamin mo para saan yun, ano yung syntax niya, no? And then, later on, nagiging familiar ka na. And then, hanggang ikaw na yung nag-navigate ng sarili mo sa loob ng code. At doon ka na matututo. And, madidevelop na yung iyong mind, no, sa pag-create ng sarili mong application. No, so, yan yung mga tips na pwede kong share muna sa ngayon. At nabanggit ko nga sina Elon Musk, yung mga magagaling na developer, programmer, dyan sila nag-start, no, sa coding ng kanilang simpleng application, gumawa ng simpleng games. Tapos hindi nila inisip muna yung pera, pero sa atin pwede na natin isipin yung ngayon pa lang. Kasi yun ang dinaanan nila, naging example sila para sa atin. So pwede natin siyang i-apply na ngayon sa sarili natin, na aralin natin yung coding at gumawa tayo ng isang special application in the future. Pwede natin ibenta, pwede natin gawing open source, at yung ating future is secured na, no? Mas madaling trabaho, no? Mas madali ang income, no? At magkakaroon ka pa ng role sa technology, ano? Kaya yung mga nag-develop niyan, yung si Guido Van Rossum at saka iba nagde-develop ng programming language. Alam nyo ba sige nga, magbigay nga kayo ng isang example na kilala nyo na ano yung naging purpose nila, bakit nila ginawa yung programming language? Sige, open na natin yung mic natin para magkaroon tayo ng parang konting discussion, question and answer. May kilala ba kayong developer? Sige, Sir Fernando. Pwede bang ilagay yung WordPress sa Django? Medyo nag-iisip lang ako. Pwede bang i-link yun? Yung WordPress gagamitin sa Django? Oo, yung sa front end niya. Pwede Kasi naman ang yun, mahina ang Django sa front end kasi aasa lang sa Bootstrap yun Tsaka JS lang. kasi ang Django, Python siya, and ang WordPress is PHP. So, magkakaroon ka ng connection dyan sa dalawang software, na kung saan iraran mo yung isang specific task sa isa, and then pwede mo siyang isunod na i-process sa isa. So, hindi siya pwedeng mag-mix kasi mahihirapan ka. Kailangan mo muna malaman ano ba yung purpose, bakit mo gagawin yun. So, pwede namang Python lang, pwedeng kung pagandahan ng design, mabilis kang makakapag-design sa WordPress. Sa Python naman, yung function. Marami Sa kang web magagawang application, function functionality. sa Django. Ang problema lang kasi yung kulang sa Django kasi yung front end niya. Pero yung back end niya, tsaka yung functionality. Oo. Pero later malalaman mo din naman yan as you progress sa ating mga learning. Hindi siya pwedeng i-link. Halimbawa nasa WordPress siya, hindi siya pwedeng i-link doon. Yung link sa links lang. Bali, pwedeng mag-API ka, pwedeng mag-link ka lang doon kung ano man yung gusto mong i-purpose mong, ano ba ang plano mong gawin sana? Kasi yung may mga customer na gusto nila yung front end tsaka yung back end. Kung i-WordPress madali mo, lang yun. i-link mo na lang yung nila, functionality doon sa... Yung front end mo, mga design mo, like, nagbumabalik ba yung salita ko sa inyong speaker? I mean, nagfi-feedback ba ako? Hindi naman. Hindi naman pa. Okay na. Clear naman, ano? Ayan. So, bale, kung gusto mo ng database na ma-manipulate mo yung database, mag-a-analyze ka sa database, marami kang gagawin sa data mo sa database, Python backend maganda.
Kasi ginagamit talaga yan for data analysis. Pero yung front end mo is pwede kang gumamit ng WordPress. No, WordPress, yung mga about us, mga design ng iyong sample design, sample portfolio, yun yung kunyari tinype mo fernandoisnek.com. Pupunta siya sa PHP backend mo, and then iraran niya yung HTML, CSS sa front end using the PHP, and then may interaction doon sa user. Pero kapag gusto na niya alamin yung mga analysis, magra-run siya ng sample analysis, ililink mo naman, bibigyan mo siya ng button, papunta doon sa iyong application using Django. At doon mararan ngayon yung data analysis na gusto niyang gawin as part of the testing. No, yung IBM ay familiar ako sa kanilang ganyan sistema na pwede mo talagang i-build yung application using Python, using at saka yung machine learning, data analysis, at yung front end mo pwedeng iba. Pwedeng HTML, CSS, JavaScript lang. Pwede Bali, rin. link na lang siya, no, sir? Kasi ang ginawa ko, pag gagawa ka ng WordPress sa front end, tapos ililink mo na lang halimbawa yung login page or yung mga to-do Pwede. tasks. Login page mo, kung nahirapan kayo design yun, pwede mo siyang yung yung pinaka-code mo for the login is nasa WordPress. Then pag enter niya doon sa database is or sa mismong system, nasa Python na siya. Pwede 'yan. Pwede siya, no? Pwede na siyang API, parang gano'n. Hindi na. Oo, pwede. Kasi katulad 'di ba, halimbawa ng mga payment schemes. Oo. Actually, ginawa ko 'yan sa isang thesis. Data analysis yung yung kailangan nila yung mga rabies. Kasi ang pinaka-thesis nila is yung mga nakakagat ng aso, gusto nilang makuha yung records, and then makita nila sa ang lugar yung pinakamaraming nakagat ng aso, and then mag-provide ng isang parang drive na kung saan ang mga aso ay bakunahan. So sa particular part, no? So yun ang kanilang thesis. So yun naging problem namin. So tinulungan ko sila. Yung front end nila is WordPress, back end nila is Python. So May problema lang sa Django, hindi siya nagko-cookies. Hindi talaga siya naglalagay ng cookies sa sa software Django website. kasi web application mostly yun eh. So kapag gagawa ka ng Python application talaga siya for specific. Hindi talaga siya naglalagay ng cookies, unlike sa PHP na nagsisave automatic sa cookies. Kaya parang pagdating uulit-uli. Hindi Meron kang gagawin diyang technique, paraan, process para doon ka na lahat sa database magsisecure ng login credentials niya, no, yung kanyang yung mga captcha na Hindi pwede. siya masasave ng cookies. Kasi yun ang problema Pag sa Kasi PHP pag ginawa ko, ganun. ayaw niya, pag pupunta ulit sa login page, wala na, uulit-ulit. Kasi hindi siya nagko-cookies. Oo, yun usually doon talaga nagkaka-problem kasi sa security yun eh, no? And then kapag magaling yung hacker, ginagamit niya yung cookies para ma-hack niya ang isang system. So, yun talaga doon yung part na medyo crucial sa pag implement ng ganyang yung ating Hindi na talaga, parang nilock nila yung cookies para for protection na rin siguro. Oo, pero once na develop mo yung system mo using Python, yung front end mo madali na yun eh. Parang bibigyan mo lang siya ng link, tapos katulad ng mga portals na kapag gusto mo mag-login, meron kang separate portal mag-open na page, mag-open yung para sa'yo. Tapos pag input mo, iba na yung flow ng kanyang ng program niya. Mas iba na siya kaysa doon sa isa. So, pwede 'yon. Pwede kang actually kahit ilang frameworks pwede mong gamitin basta meron kang may established na connection sa bawat software, nagkakaintindihan sila anong part nila. So, meron silang specific role, no? And pwede sila mag-correlate sa isa't isa. Kaso mahirap 'yon kasi mag-exchange ka ng mga yung data sa different platforms. So, medyo mahirap yun. So, kung text lang yun, madali. Kung text lang. Pero kung meron kang script na magra-run, paparan mo sa isang platform, tapos idediretso na sa isang platform, medyo mahirapan ka. Kaya kailangan pag-aralan mo mabuti. Kasi merong paraan yan eh. May paraan yan. Ano yung best way ma-achieve mo yung goal mo. So, meron nagtanong sa akin dati, ano ba raw ang best na gamitin, WordPress ba o coding?
Well, kung basic company website lang 'yan, puwedeng ano, WordPress lang, gumamit ka ng WordPress. Pero kung gusto nila ng coding talaga, puwede rin, 'no? Pero yung iba ire-recommend sa'yo React, ganyan. Gamitin mo React, ganyan, and then mag-Express.js ka. Simpleng company website lang, information lang 'yun. Kayang-kaya 'yun sa HTML, CSS. Kung sabihin nila na baka ma-hack, sa server mo na 'yon. Kapag napasok nila yung server mo using your password, yung password mo, basic 1, 2, 3, 4, kahit na anong ganda ng ano, ng security mo doon. Kahit na anong ganda ng security mo sa ginawa mo sa website, gumamit sila ng brute force sa password mo. Kasi yung login kasi meron yang, 'di ba? May CAPTCHA, yung iba diyan may CAPTCHA, reCAPTCHA, CAPTCHA, Google CAPTCHA, ganyan. Kung ano man yung pwede mong gamitin. Pag ilang beses ka nag-type, kunyari 10 beses ka nag-type mali, titigil siya ng ilang seconds o 1 minute, 5 minutes, ganyan, ulitin mo ulit. So yun ay pangontra sa brute force na tinatawag na kind ng cyber attack, no? Kasi kapag ang yung login, kahit ilang beses ako na mag-type mabilis ng mga maraming password, walang reaction yung login page mo, yung login port mo, ang mangyayari nun, yung brute force na application, mahuhulaan niya yung password mo kasi gagamit siya ng combination na possible na ginamit mo, and then hahanap siya ng combination na ma-open niya yung password mo. Kaya madali lang siya, no? Ma-hack pa rin siya kahit na anong tibay ng website mo. Pagkaka-create mo ng protection sa cybersecurity mo, open siya, no? Kasunod pa diyan yung tinatawag na social engineering. Na kunyari kilala ka niya, alam niya birthday mo, kailan ka pinanganak, kailan ang birthday mo, ano pangalan ng nanay mo, tatay mo, social engineering 'yan. Tapos lalo na nickname mo. So gagamitin niya 'yon sa simula ng password niya. Super Mike 123, hindi gumana. Super Mike ganito ganyan. So kapag tumama yung mayroon kasi application niya, pag tumama yung isa doon, huhulaan na nung application o kaya nung hacker, ano yung makasunod. Kasi makikita nila sa pattern, puro text, may number, merong symbol. So ayan. Pag nahulaan nila yung password, hindi nila kailangang i-hack yung buong system, kundi password mo lang. Kagaya nangyari sa iPhone o sa Apple, no? Meron silang technique na nababypass nila yung password, na-hack nila yung computer. So hindi yung OS operating system ang hinak nila, hindi yon. Ang hinak nila yung password. So kapag nakalaman nila yung password mo, hack na yon. Makukuha na nila yung information. So sa pag-create ng programs online, application, so tingnan natin alin yung magsiserve ng purpose at ano yung best way para ma-prevent natin yung hacking. Using yung preventing sa password, brute force, ganyan. Tapos sa PHP, sa MySQL, yung mga injections, kapag nag-open ka dyan ng isang, halimbawa, may input box ka dyan, o halimbawa, may search box ka, pwede nila ipasok dun yung injection application nila, no? So, dadating tayo dun sa part na yun, pero sa building na tayo ng database na may API, ganyan. So, di-discuss natin yun kasi ang dami niyan, no? Cybersecurity, everyday nagbabago yan, no? Kaya walang standard yan sa cybersecurity, wala siyang standard. Yung WordPress, araw-araw nag-update yan, no? Mapansin nyo, 6.1, 6.2, 6.3, tapos magiging ganito na, magiging ibang mga patches, no? Ganon din ibang software, mga frameworks, nag-update sila kasi yung mga hackers hindi natigil para i-infiltrate yung mga systems. At isa lang naman yung goal ng hackers no? I-prove nila mas magaling sila. Pero hindi yun ang nagiging resulta. Ang nangyayari doon, late pa nga sila Bakit? Kasi nagawa na ng developer na buo niya. Anong gagawin ng hacker? Sisirain niya lang. So ano mas magaling doon? Yung bumuo o yung nanira na parang bahay? Mas mahirap buuin ng bahay kaysa pasabugin or sirain. Mas madaling sirain. No? So yun ang trabaho ng hacker. Sisirain niya, i-infiltrate niya, mamanipulate niya, pero buuin niya, hindi niya kaya. Kaya
I suggest kung merong nanonood sa atin ngayon or isa sa atin sa mga kasama natin na developer, gustong maging hacker, itigil nyo na yan. Hindi kayo magiging masaya at saka hindi kayo ganun kagaling. Ano? Kasi gagamit lang kayo ng application, tools, para mahack yung gawa ng iba. Best pa rin yung gumawa ka ng application. Benta mo ng legal, kikita ka malaki. No? Kahit saan ka magpunta, wala kang kakatakutan. Ano? Sige sir, baka may tanong pa kayo dyan or gusto nyo i-share yung sa ating diniscuss ngayon. Meron po ba kayong tanong dyan or gustong i-share, no? Ito si Nate, gusto ko marinig to si Nate eh. Nate, ano ba ginagawa mo ngayon na system? Ba tulog na yata? Nate, landagan. Hello? Tulog na yata si Nate. Ayan. Nakamute ka, Nate. Baka busy siya, baka nakakain. Ano? Good evening. Wala ka bang mic, Nate? Wala. So, nagde-develop ka ngayon, di ba, ng parang system para sa school nyo o website? Yes. Kita nyo. Ilan taong ka na, Nate? Baka yung mga bago natin kasama, hindi pa nila alam. How many years old ka na? How many years old? Okay. So, yan na, no? 13 years old na po siya, no? So, nag-start siya mag-aral, I think 12 o 11, ano? Nag-aral ka sa Learn Computer Today. Ilang taong ka nun? Nung nag-start ka mag-aral sa Learn Computer Today dito sa atin, ilang taong ka nun? Nung nag-start ka, Nate? 11 years old ka ba? 11 years old. No? So, nakakagawa na siya ng website ng sarili niyang code. At speaking of code sa full stack, ang gagawin nating sistema ngayon, maski na sa software dev and then sa WordPress, gagawin natin sistema is block by block. No? Yung, halimbawa sa full stack, gagawin mo sa design is itong munang part. No? Halimbawa, yung ating navigation menu, and then yan, kung ano-anong style ng navigation menu, di-design natin yan, ano, and then next part in section, o yung ating bodies, mga sections natin doon, and then animations, no, gagawin natin siya block by block, hindi na isang buo, no, kasi pag ginawa natin na isang buo, medyo matatagalan lalo yung learning natin. So block by block, so doon na kayo ngayon pipili anong design yung gusto nyong gawin sa website nyo na kinode nyo mismo. Hindi tayo gagamit muna ng framework sa simula. Hindi muna tayo gagamit, no? At saka mga libraries, no? Halimbawa sa CSS, hindi muna tayo gagamit ng Bootstrap na hihiramin natin code niya o kaya Bulma o etc. No? Gagawin natin siya sa basic syntax ng CSS. At kasi ang goal nun, yung iba kasi hindi na ginagawa yun. Diretso na sila ng Tailwind CSS. Ayan, so iba Bootstrap na agad sila. So, madali. Pero pagdating sa halimbawa sa project na ipapagawa sa ni client, o kaya doon natanggap ka sa isang company, ang gamit nila mano-mano, manual, no? Hindi sila gumamit ng Bootstrap, no? At meron kang kailangang baguhin, sabi ni client, gusto ko ganito design. Wala kang makita sa Bootstrap na ganong style. So, mag-create ka talaga ng sarili mong code. At kung hindi ka marunong mag-code in CSS, no, hindi mo kayang i-modify yung design using CSS, mahirapan ka. Babalik ka rin sa basics. So, yun ang gagawin natin style, block by block, aralin natin para hindi malaking oras yung makukonsume. Ganon din sa Python, mag-start tayo sa small application and then papalakihin natin application na same principles din naman, same concepts din naman sa programming, same syntax, iba-iba lang na application at mga small application lang siya, and then i-manipulate nyo lang, i-modify nyo, dadagdagan nyo ng features hanggang sa lumaki yung application na yon na kayo mismo yung gumawa. So sa magitan nun, I think mas magandang matutunan natin yun kaysa sa conventional na ginagawa ng Udemy, Coursera, tsaka iba pa na
bawat lahat ay aralin muna yung dumaan na ako dun eh. Ang hirap ng sistema na eto 4 minutes, eto 2 minutes, gagawin mo lang to, tapos gagawin mo lang yon, gagayahin mo lang, tapos na. Hindi tayo matututo dun. Gagawa talaga tayo application. Pag hindi mo mapagana, tingnan mo yung code mo versus my code, then block by block, paganahin mo. And then, block by block, i-type mo ng sarili, gagawin mo mag-isa. No? Hindi, pwedeng tingnan mo yung code mo, pwedeng alamin mo yung linya na yun para saan. So, sumagin na nun, kahit wala tayong kopyahan, makagawa talaga tayo ng sarili natin. No? Na application. Okay, so, yes, yung isa sa mga assistant ni Elon Musk, 14 years old lang yung developer niya. Yes, totoo yun. Actually, si Elon Musk, bata pa yan, natuto mag-programming. Bata pa siya, no? Ibang klaseng tao to eh. At nakikita ko naman sa atin, pwede natin makuha yung mindset na yon na naging bata pa siya na-expose sa code. Sa atin naman, hindi naman importante kung bata o matanda na. Importante na intindihan natin yung code na nakita niya dati, which is ngayon mas improved na. At ang maganda dyan, may ChatGPT na tayo ngayon na hindi katulad dati, Stack Overflow talaga ang puntahan ng mga developer, no? Doon tayo nangungopia. Oh yes, so si Quasi, no? I think iba naman siguro ang ano niya, yung purpose niya kay doon sa bata, no. Maski na sa Google meron din, bata pa yung mga robotics nila, nasa IoT, mga bata din. Hindi pa graduate ng college, no. Nasa high school lang. Yes. Walang age bracket, no. Ba't hindi kayo nagbukas ng mic nyo? Okay lang magbukas kayo ng mic nyo. Sir Jess, kumusta po? Gising pa po ba kayo dyan? Yes, seryoso ako nakikinig. Apa. At ano naman, masaya naman tayo at patuloy tayo. Dito sa atin, I guess ganito na yung gagawin natin. May first part, may konting sharing muna ako sa inyo, and then tayo naman, no? Mag-share tayo ng experiences natin. At magtanungan tayo in regards to technology kasi wala na ako mismo hindi naman sa dinidiscourage ko yung mga vlogger, ano. Nakakapanood din po ba kayo ng vlog sa YouTube, mga kapatid? Ito si Sir Ronaldo. Sir Ronaldo, may mic po ba kayo dyan? Si Sir Ronaldo. Sir, nandiyan po pa kayo? Ronaldo, ano pa apelyido ni Sir? Wala apelyido. Sir, Ronaldo, nandiyan pa po kayo? Baka nakakain to si Sir. Nakamute po kayo. Ayan. Sir Michael. Sir, kumusta po? Kumusta ang inyong learning? Okay lang. Still adapting the new Dito this computer because totally wala akong experience sa coding. So talagang learning in learning process ako. Bali, ilang months na po kayo nag-aral sa Learn Computer Today? Actually, 2 months pa lang. This Okay. December 15. Sa Yeah. full stack din po ba kayo? Yes, as a software. Sa software developer. Software Software developer career path. Kumusta naman Yes. ang inyong experience, sir? So far, okay naman. Kahit pa paano, nakakaintindi rin ng mga coding sa Python. Yes. Until now, Python pa rin yung ano ko. May sense na po, may sense na yung code dati. Yes, parang, yes. Before, talagang totally wala. At least ngayon, meron na kahit paanong paunti-unti, step by step. Yes. At saka nagkakaroon na kayo ng pattern ng learning, na Yes. saan magsisimula. Ayan. So, may mga challenges ba kayo sa pag-aaral? Meron bang part na nahihirapan kayo na pwede niyo share sa atin na pwede ring... So far, okay pa naman kasi hindi pa naman ako ganun ka full-time kasi I'm working in abroad. Okay. I'm here in Egypt right now. That's why, ano pong place nyo ngayon? Yeah. Egypt. Wow! Ang dami nating Yes. nasa ibang bansa. Si Catherine Rojas, Oo. nasa Italy yata yun. France yata. Talagang new learning talaga tong coding
sa akin. Kaya little bit, paunti-unti. Yes, opo. Yan naman po Yeah. talaga sa simula ay unti-unti habang tumatagal parami ng parami. Correct. At saka habang dumadami yan nagiging ay alam ko na yan yung part na yan eh. No? So nagiging ano na siya. So salamat po sa inyong pag-attend ngayon at Thank you marami din, pa thank tayong you. gagawin in the future. Apo at ano po pala nature ng work nyo ngayon, sir? Kung okay lang tanungin ko. Nasa finance ako, Wow. accounting. So, Wow, almost naku. related sa data analytic if I will Wow. pursue the Oo nga. Python, yeah. Yes. So So that's why I want pwe- also to pwedeng-pwede kayo sa machine learn learning, here, yeah. sir. Dahil puro math. Puro Hindi mathematics naman. yan, data analysis ganun din. Oo. Ayan. Thank you, sir, ha, sa inyong pag-share. Yes, thank you din, Sir Apa. Michael. Sige, try naman natin si Ma'am Rose Jane Sumanting. Kumusta po kayo, ma'am? Ma'am Rosie Jane Sumanting, nandiyan po ba kayo, ma'am? Baka busy si Ma'am Rosie. Ma'am Rosie, baka nakain, no, or nagugas ng plato. Sige, later. Okay, so si Ma'am Kathleen. Ma'am Kathleen, online, nandyan ka ba? May microphone ka bang available? Ma'am Kathleen Dalmasio? Hi po, ma'am. Ma'am, nakamute po kayo, ma'am. Hindi po kayo namin nadidinig. Ma'am Kathleen? Ma'am, nakamute Hello? po. Ayan. Thank you po. Narinig niyo kami. Opo, ma'am. Kumusta naman Hello? po kayo? Pasensya po sir, naka-off yung cam ko, nasa work kasi Ay, nakikinig lang ako sa Apo. sa Okay. headset. Apo, ma'am, ano po ang inaaral nyo ngayon? Full stack po ba? Or software developer, WordPress? Opo, yung full stack. Wow. Nasa ano pa ako di pa ako tapos dun sa isang Course. video. Apo. Dahan-dahan lang po kasi sa gabi lang ako may time. Oh. Ay, Mga mabuti isang naman po. oras ganun. Mabuti naman po kung ganun. At meron pa rin kayong time. Yun ang importante po doon eh. Apo. So, Opo. So far, nakakaano naman po. nakakasabay naman. Naiintindihan na. Ayun. Yun ang Beginner din magandang. po kasi ako sir. Wala talaga din po akong background sa sa Opo. coding. Pero ngayon, nagkaka-background na kayo kahit paano. Kahit pa paano na nakakaintindi na po. Dati yes. di na nababasak na anong code yan. Ngayon, naiintindihan na po konti-konti. Yun. Opo. Ay mabuti po yan at kasi itong ating inaaral, hindi po talaga ito basta natutunan ng iba, no? At kailangan dito yung totoong lakas ng loob and then yung focus talaga, determinasyon na matutunan natin. At kagaya nga na nababanggit natin lagi, nag-i-improve yung ating way of thinking. Laging positive tayo doon, nakikita natin problem doon. May problem doon, na-apply din natin sa actual na buhay. Nagkakaroon tayo ng solusyon sa mga problema. Doon, siyempre, hindi mo lahat ng problema ay available na agad yung solusyon. So, at least, nakikita natin yung process ng problem solving. Sige po ma'am, salamat po sa inyong pag-share. Ma'am Kathleen. Okay. Pasensya sir, nawawala yung Okay lang po, okay lang po. nawawala yung boses. Apo, at least marinig ho namin kayo at next time mo Opo. ay sumali pa rin po kayo sa ating online at kung may tanong kayo or meron kayong mga goals na gusto nyo i-share, Opo. experiences, i-share nyo lang po. Ayan. Opo, nakikinig naman po. Apo, salamat po. Okay, sino pang gustong mag-share? Sino pa?
John Arbel kaya. Sir John, nandiyan ka pa ba? Mukhang gusto, Hello po. mukhang gusto na Hello po, good sumali evening po. sa lahat ng GC natin. So, salihan nyo lang lahat, no? Salihan nyo lang lahat ng GC na available at pwede kayo magtanong sa ating co-developers. John, kumusta ka naman ngayon? Okay lang po. Kumusta yung learning mo? Tapos Anong na po part yung ka na school ba? namin. Ano po? Anong part na ng learning? Software developer ka ba o sa full stack? Opo, software po. Ayan. Oo, sige. Kumusta naman learning mo? May natutunan ka ba? Baka wala. Marami po. Bali, may ginagawa po akong system ngayon sa Python Wow. na Anong klase yan? parang payroll system pero ano lang po siya, console. Oh, ayos yan. Hindi, wala pa pong GUI. Oh, ayos yan, no? So, magiging stepping stone yan sa learning natin sa pag-develop talaga. Yung binabanggit mo ng payroll, no? So, related yan sa accounting. So, ang Python ay best din sa accounting, ano? Sa mga accounting processes, sa mga salaries, no, sa company financial management, pwedeng-pwede ang Python, ano? Medyo mahaba lang din yan, learning kasi marami kang dadaan ng process diyan para ma-develop mo yung database na ma-ano mo siya, ma-align mo siya sa accounting ability. No, na lahat automated na. No, automated na siya lahat. So, konting changes lang, konting type lang. So, doon magkakaroon ng changes overall sa Python. So, hindi ka naman nahihirapan sa pag-aaral mo sa iyo dito sa Learn Computer Today. Hindi naman po. Madali lang naman po siya maintindihan kasi nag-start po ako mag-programming nung mga June po. C++ po yun nung una. Tapos nag-test na po ako nung August hanggang October po yun, 11. So, nung inaral ko po si Python, nag-enroll po ako noong October 24. Mas madali ko na po siya naintindihan. Wow. Okay, pero ngayon, ano yung main career path mo? Mas gusto ko po kasi sa ngayon desktop application yung mabuild. Ayos yan. Very good. At pwede ka pang makapag-develop using C#. So later i-provide din natin yung programming language na C# para sa desktop apps, no? Pwede niyo rin ibenta 'yon, no? Pag kayo nakabenta ng application kahit isa lang at naibenta niyo ng naging siya, very useful sa maraming tao, no? Ay pwede kayong magkaroon ng income, no? Passive income. Okay, thank you Sir Jan, no, De Ocampo. So sino pa? Si Sir Michael yata. Dakanay. Sir Michael, kumusta? Naka-on po ba ang inyong mic? Meron po ba kayong microphone dyan, Sir Michael Dakanay? Or anyone na may question, pwede kayong mag-open ng mic. No. Hopefully ay sa mga next wala pang nagiging madaldal sa atin kundi kaming dalawa lang ni Sir Jess last week ang dami namin kinuwentuhan no, so Sir Jess? Talaga yan, nangangapa pa siya, naninibago pa lang. Pero pag nakasanayan na, may okay hiya na yan. pa, no? May hiya pa. Tapos ngayon naka-YouTube pa yan nakikiramdam pa lang. Opo, tapos naka-YouTube pa tayo ngayon. Nakikiramdam pa lang yan. Opo. Okay, so si Sir Jess, one time pakinggan natin yung kanyang life experiences. Sa susunod na mga natin, kasi maganda rin matutunan natin yung yung mga process na nangyari sa buhay niya. Kasi pwede yung mangyari sa atin at makakuha tayo ng motivation. Sir, ilang taon na po kayo, Sir Jess? Senior na ako, sir. Apo, mga ilang taon na kayo, sir? 60, 65. Kasi nag-start ako magtrabaho doon sa sinabi ko sa inyo, sir. Ano yun nasa peak ako noon Apo, 65 na kayo ngayon, sir. Ngayong December, sir. Wow, happy birthday, sir. Di ba, Jesus? Ngayong December. 65 na ako, sir. Wow, Pero kasi part na to ng sistema ko, sir. Ito yung
continuing personal development ko. Wow. Continue lang, aral lang ng aral. Biruin niyo sir, alam niyo nung nakaraang week pa nahanga ako talaga sa inyo. Nag-enroll kayo sa lahat ng courses natin. And ngayon nasa career path pa kayo, no? Siguro kuya ko po kayo kasi yung age natin halos halos konti lang ang medyo kaiba. Oo, Hindi Sir na Mike. itanong yung aking edad. Pero don't count the sir, yung basta tuloy lang kasi Yes. yung yung learning ay kapag nagpantay na yung paa natin, tsaka lang tayo hihinto. Oh, yes. Opo. At saka maganda dun sir, naka-develop kayo ng business nyo ngayon, di ba? Dahil sa natutunan nyo sa Oo. computer today. Kaya na ako, nung nag-umpisa ang LCT, 'di ba, sinabi ko nag-start ako mag-aral yung sa USB ninyo, Oo, electronic USB, yung flash drive natin. flash drive, yung electronics technology, tayong computer systems professional. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Ayun. So, sige sir, one time ipag-usapan natin one time. Sana lagi kayo maka-attend. Baka sakaling may mapulot din sila. Apo, Papunta pa lang sila eh. Ako nakauwi na eh. Oo nga. At saka yung inyong yung development ng inyong skills along the way kasi nag-start kayo sa mababa, Manual, sabi nyo traditional. Nag-ano kayo. Do iba nga lang ng konti manufacturing yung inyo, pero yung proseso pareho din. Oo, yung programming nga namin, yung mga programming namin, iba kasi para do sa kinokontrol niyang machine. Yes. Dito naman sa atin, sa mga more on web development dito. Opo. At saka kung di pala naitatanong ng ating kapwa developers, no, si Sir Jess ay nagtuturo siya sa Ministry of Education ba, sir? Sa Dubai? Dubai Doon ako ba? nag-umpisa. Oh, yes. So, ibig sabihin, napakataas na institusyon sa ibang bansa. Siya nagtuturo. and maganda dyan, sir, kasama namin kayo dito. So, yung mga ganyan chances and yung iba nating kasama, actually, marami tayong magagaling na kasama dito sa kanilang field. Iba hindi lang available. Meron pa nga tayong nasa Navy, sir. Meron din tayong nasa, I think sa Army yung iba. Meron din Philippine Air Force. Hindi na sila ganun ka-active kasi yun nga, may work sila. Pero enrolled sila sa LCT at gusto nilang madagdagan yung skills nila. At yun yung nakakatuwa. Na despite of the age, no, at kung ano man yung career background natin, kahit wala pang background o iba ang background is talagang merong willingness matuto. So, sana magpatuloy tayong lahat na ganyan. So, tuloy-tuloy lang po yung aral. Yung pag-aaral. Okay. Full stack. Okay, may tanong po si Michael Dakanay. Wala kang mic, sir? Mike? Mike din to si Sir Mike. Wala ka bang mic, Sir Mike? Wala. So, tinatanong mo yung GC. Yung GC na, ibig mo sabihin, GC na full stack? Saan po pwede mag-join na full stack web dev? Okay. I-contactin mo lang sino nga ba yung naka-assign dyan? Well, actually, ewan ko kung active pa yon. Pero tanungin na lang natin yung group. Ganyan din ako, sabi ni Sir James Bumalag, ganyan din ako nag-start. Sir, open mo na yung mic mo, Sir James, para maya-maya matatapos na tayo. Sige, Sir James, sabihin mo na, open mo yung mic mo. Para marinig din ng ating mga viewers ano yung gusto mo i-share. Good evening sa ating lahat. Sir, nagre-reply lang ako doon sa sa text ni John. Tungkol doon sa payroll system niya. Sabi niya kasi list yung ginawa niyang database. Kaya ang reply ko, ganyan din ako nag-start list yung database na ginagamit ko. Kaso hindi nagsisave yung data. So, kaya ako siya dinagdagan ng SQLite 3. Maganda ang SQLite 3 pag gagamit tayo ng Python. At meron akong project na naka-ready ngayon para sa inyo sa SoftDev. Gagawa tayo ng simple mathematics examination yon na pwede mong baguhin, mag-login, gamitin mo yung pangalan mo, magdagdag ka ng pangalan mo, ng ibang pangalan, pataasan ng score. So, gagamit lang tayo ng Python environment. And SQLite 3 gagamitin natin doon. At doon sa database, ma-store yung pangalan ng player and then yung high score niya. So,
doon ay ano natin, ma-modify natin, maintindihan natin yung connection ng database sa Python mismo at paano natin mababago yung mga pangalan. Kagaya ng problem na meron kayo ngayon na hindi nyo mabago yung name. So, titingnan natin, no? So, actually, i-ready ko na yan, I think, by tomorrow. Naka-ready na yung ginawa ko. So, kailangan ko na lang siya gawa ng video para makita ninyo yung paano siya natin gagawin. Ano? So, ang sistema natin ngayon ay itatype natin yung iba naman ay ipoprovide ko sa inyo yung code. So, kasi medyo mahirap yung ibang code, lalo na pag malakihang projects. So, ibibigay ko yung code, pero kailangan nyo paganahin siya using your own code. No? So, dalawa siya. Combination siya ng sarili mong code and then yung code na binigay ko sa iyo. So, yung code na wala doon, yung hindi kasama doon na code, yun yung i-explain ko step by step. And then, i-add nyo lang yun. Titingnan nyo paano siya nagko-connect sa code na ginawa natin. Paano sila nag-process. Then, maintindihan nyo na yung buong sistema. No? And kung gusto nyo mag-typing practice, mag-practice ng typing, mabilis na typing sa code, i-type nyo lahat ng code. Yun. Dati kasi ang tinuturo ko, di ba, sinashare ko sa inyo is maglaro kayo ng game, typing test. Pero ngayon, babawin natin sistema, yung mismong code na itatype natin, pabilisan. Ano? So, mas madali natin matatandaan kasi yung syntax, no, mas mabilis natin matatandaan yung mga punctuation, no, and even yung ating camel case na mga mga functions, no. So, I think ang de-develop natin ngayong typing test or typing game is yung ating code mismo, pabilisan mag-code, no. So, sige, gagawa tayo ng ganyan mga application. And yung application na sinasabi ko, pwede nyo paggamit sa inyong anak, sa kaibigan nyo, bata. I-open nyo lang si Python, magta-type siya doon. And then, sasolve na yung 1 plus 1, 2 plus 2, 3 times 7, ganun. So, tapos uulit lang yung system pag mali. And then, may marirecord yung score niya, no? So, sa batang edad, pag ganun yung, pag ganun ang, natin, masasanay yung mga bata sa ganun, sa pagta-type ng mga sagot using Python. So, pwede silang lumaking as developer din. So, mas maganda yung future nila. And then, tayo may mag-guide. Si Nate. Nate, open mo yung mic mo. So, siguro mga 5 minutes na lang tayo, no, bago tayo matapos para meron pa kayong gagawing iba. Medyo maaga tayo matapos, no? Sige, Nate. May sinasabi ka. Ang hirap magbasa, Nate. Sabihin mo na lang. Hindi ka marinig, Nate. Nate. Hindi ka marinig. Wala. Narinig niyo po siya? Nate? Wala Hindi yan. po. Oo, wala. Wala kang sound, Nate. Baka kinuha na naman ng papa mo yung mic dyan. Nagbe-video okay na naman dyan. Si papa mo, ha? Sige, sabi kasi ni Nate, eto, yes po, opo, doon ako natuto yung mga may games typing sa unang project po ng WebDev. Natutong mag-type ng mabilis. Okay, so napansin ko lang yan, no? Magandang part yon sa pag-type ng mga words. Ayan, gumagana na. Inagaw mo sa papa mo yung mic. Maluwag yung saksakan mo, Nate. Ayan. Sige. So, mag-isip kayo ng kahit simple, ayan na. Wala pa rin, Nate. Hindi ka narinig. Possible sa mo yan? Sa, dito sa saksakan ng mic mo dyan. Oo. Pwede yung mismong cable mo may sira dyan. Kasi natunog-tunog eh. No, na-imagine ko na agad sira. Kasi, galing ako dyan hardware. No, and then lumipat ako sa software and then programming na. Okay, so sige. Baka may tanong pa kayo? Sige, Deo Campo, Sir John. Question ko lang po yung yung pag natapos ko na po halimbawa yung intermediate sa Python,
ano po yung mga susunod na mabubuksan? Puwede na po ba mabuksan yung DSA, yung Data Structures and Algorithm? Wala Kasi pa DSA po tayong namin next term. hindi pa available 'yun. Ang next natin is projects. Ay meron palang meron diyang test reviewer, Python reviewer meron diyan. So pwede mo siyang i-next yung Python reviewer natin, yung syntax niya, basics, kailangan masterin natin muna 'yon para pagdating natin sa application na mga bigger application, medyo familiar na talaga tayo sa mga linya ng codes. At ang pwede mo isunod dyan yung reviewer natin, Python reviewer. Idadagdagan ko pa yan ng maraming mga reviewers, mga exam, no? Kung pwede lang i-perfect nyo, no, yung ating Python reviewer. Perfectin nyo sila na 100%. Kasi yan din ang lalabas sa inyong assessment test. No? Meron kayong assessment test at doon ay graded yon. So, kung ano magiging grade nyo doon, one time lang kayo mag-exam. Kung ano magiging grade nyo doon, ay yun ang magiging basis ng inyong knowledge sa Python at doon ko kayo i-assess sa inyong overall learning. So, hindi pa naman ngayon yung assessment, matagal pa yon at part yun ng reviewer. And then, pagkatapos niya, yung pinaprepare ko na mga coding projects using Python. Yung mga simple apps muna. And then later, gagawa tayo ng games and then database na connected siya. And then application para kayo ay ma-practice nyo talaga. At saka maintindihan nyo paano sila nagpa-function yung mga connection ng ating mga databases. No? And then, kasi mahalaga yon dahil kung wala kang database, wala kang ma-store na information from user. Pwede tayong gumawa ng point of sale system, iba't ibang mga application na simple lang muna para ma-master natin yung pagko-code na hindi nangungopya, no? Oh yes, pwede ibenta. Actually, pag natutunan nyo yan, pwede kayo tumanggap ng mga thesis. Ang singil ko sa isang thesis, kunyari may isang college or graduate na kailangan nilang matapos yung system nila. Ang pinakamurang singil ko dyan is 25K. No? So kahit na ano yun, 25K. Pero pag malala na, gagamit na ng mga cloud system, mga cloud computing, machine learning, ayan, medyo mahirap yan. Sorry. Yung iba hindi ko tinatanggap kasi lalo na sa computer science, ang hirap ng saan ka kukuha ng data, no? Yun ang mahirap kasi diyan eh. And paano mo i-manipulate yung data based doon sa kanilang thesis. Ang tinatanggap ko madalas mga system, ganyan, decoding AI, IoT. And halimbawa tumanggap ako ng 2 thesis, 50K yun. So, ang time frame nun ay 1 month hanggang 2 months lang. Pero madalas 1 month lang eh. Minsan tinatapos ko 2 weeks. Lalo na yung naiwan ng kunyari malapit na yung defense nila. Pinagawa nila sa ibang programmer, iniwan sila kasi hindi naman talaga alam ng programmer gagawin eh. Kinuha lang yung pera nila, gumawa lang na simpleng UI, website, ganyan. Tapos hindi na tinapos. So, nangyayari, napipilitan silang lumapit sa akin. Ayun, so minsan natatapos ko na siya ng 1 week, 2 weeks. Pero ang single ko is ganun pa rin, 25K, ganun. So kayo din, pag marunong na kayo, simpleng application, napapalaki nyo na, and then habang gumagawa tayo, nadidiscover nyo iba pang mga paraan na mas maganda, at meron kayong kaibigan, kakilala, na nagawa nyo ng system, siya yung magtuturo sa iyo, sa iba. No, ganun yung nangyari sa akin, may nagawan ako ng ilang system, sa college thesis, and then sila nagsabi, ay doon kayo kay Sir Mike, ano yun, marunong yung gumawa, tsaka hindi kayo iwanan nun. Oo, at ma-explain mo pa sa kanila paano mangyayari sa thesis nila, kasi ikaw yung gumawa, explain mo sa kanila paano gumagawa, i-demo mo yun sa kanila. Pagharap nila sa panel nila, para na silang expert. Pag tinatanong sila, nanonood kasi ako saan nila, yung iba sa kanila, in-invite ako bilang parang isa sa may tawag sila parang sponsor yata. Ewan ko. Ako yata yung sponsoran nila, hindi ko maintindihan. Basta nandun ako noon, nagde-defend sila, tinatanong sila, ang galing na sumagot. So,
Sabi ko naintindihan nila mabuti yung kanilang system at yun yung purpose ng defense. Kaya ka magde-defense, kailangan mo i-explain yung ginawa mo. Bakit ganun ang ginawa mo? So, na-explain nila yon, one take lang, pasado na sila, no? So, yung revision nila, yung dagdag lang ng features, o tsaka yung mga future improvements. Yon yung mga ganun. So, pag natutunan niyo yung Python, C#, ayan, tapos web development, full stack, pag alam niyo yung mga yan, pwede na kayo tumanggap ng mga thesis. And then, pwede kayong gumawa ng application, benta nyo. So, kahit hindi na kayo magkumpanya, hindi na kailangan kasi kapag na-establish nyo yung sarili nyo, kilala na kayo ng maraming tao o estudyante na gumagawa ng thesis, every year naman may gagraduate. So, nasa sayo na lang yan, no? Paano mo i-manage yung iyong time, no? So, pwede ka pa rin mag-freelancing. Alright, sige, kung mayroon pa kayong tanong o wala na. So, siguro dito na tayo magtatapos at mag-alas 9 na. Medyo mahaba na yung ating Thank you, Sir discussion. Mike. Okay, sige. Salamat sa inyong time, ha? Oo, so pwede kayong kumain. See you next week. Oo. See you next week, Sir mga Jess, classmates. magkita tayo ulit. Yung iba natin mga Thank you, sir. kasama Thank you, dyan. sir. Oo. Sige. Thank you po, thank you po. So, mapapanood nyo to sa sa YouTube. At yung mga nanonood sa atin ngayon, kung gusto nila sumali, maging developer din sila, pwede silang mag-enroll sa atin. Punta lang sila sa learncomputertoday.net. Okay, bye-bye po mga ka-DevOps. Sige, see you. Natapusin ko na to. Bye-bye.